ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Anong naiisip mo kapag narinig mo ang salitang traffic? Mga sasakyang nagsisiksikan sa kalsada, napakabagal ng pag-usad, bumper to bumper, nakakainip, nakakainis, nakakaubos ng pasensya. Pero may higit na malalang uri ng traffic na dapat mong malaman. Ito ang human trafficking. Ang human trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, paglipat, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila'y pagsamantalahan sa pamamagitan ng prostitusyon, pornography o forced labor. 30 milyon na ang biktima ng trafficking sa Asia sa loob ng 30 taon. Karamihan dito ay mga bata at kababaihan. Nakalulungkot mang isipin, pero hanggang ngayon, maraming mga bata at babae ang ikinakalakal at ipinagbibili. Pakiusap naman, sa susunod na maipit ka uli sa traffic, sana maalala mong ipanalangin ang mga biktima ng human trafficking. May magagawa ka para masugpo ang paglaganap ng human trafficking sa iyong komunidad. Maging alerto at i-report ito sa kinauukulan. Magpalaganap din ng kaalaman laban sa trafficking. Para sa dagdag na detalye tungkol sa problema ng human trafficking, tumawag sa Philippine Children's Ministries Network sa 881-2817 o makipag-ugnayan sa himpilang ito. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan, mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig. At
lahat ng nakikinig dito sa atin sa 1116 DXAS, your community radio. Mapagpalang Tuesday morning. Ngayon ay July 14, 2026. Kami po ang inyong kakasama tuwing #Tuesday Parenting. Ako po, si Dang Estrada. Ako naman po si Edna Marcelo. Maayong buntag sa inyo tanan. Good morning, Ate Ed. Ketal? Ketal is kamusta? Incha baka. Kamusta? Mabuti naman at napakaganda ng panahon ngayon dito, pero sa hapon yan ang maulan na parte, no? Pag dito po sa Manila, ewan ko po sa ibang lugar kagaya po sa inyo. At magandang umaga po muli, at nakakatuwa po na sa kabutihan ng Panginoon ay tayo po ay malakas, no? At tayo po ay nagpapasalamat sa kanyang kabutihan sa bawat araw ng ating pong mga buhay. Yes, at medyo Kalagitnaan na ng buwan pa lang. Yes, kalagitnaan na ng buwan. Ang weather ngayon ay fair. At salamat sa Panginoon, tapos na. At yun yung prayer namin, Ate Ed. Samahan mo kami sa prayer kasi may travel to Manila next week. Ang prayer namin, walang bagyo. Oo. Kaya advance na tayo kasi July talaga yung birth month ng aking pamilya. Ako lang ang naligaw ng landas eh. Napunta ako ng November, pero lahat sila. Si Papa July 8, last week yun. So this coming July 20, ang aking brother dear at ang aking mother dear naman 22. Tapos si Sheena din, July 20. Same sila ni JC. O, di ba? Ang saya. So, July is birth month for us, and we celebrate that. And pero babati tayo kasi ngayong araw na to mismo ay kaarawan ng aming sariling VP Sara. VP Sara May Tulabing. Yan. Kung mayroong eleksyon, siya talaga yung iboboto namin. Yes. Dito sa station, nakakatawa kami kasi meron kaming Aquino, may Estrada, at meron kaming VP Sara, meron kaming Senator Robin. Kompleto si Cards pala. May contractor din kami dito. Kompleto kami dito. And then, so, happy birthday. Ano pang kulang sa inyo? Hindi, wala. Kompleto na kami. Ayan, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ng ating Sara May Tulabing, naka-birthday leave. So, happy birthday sa'yo at see you tomorrow sa aming recharge. Ang DXAS po ay hindi mapapakinggan sa Facebook, although may mga program kami na mapapakinggan sa Facebook, pero mostly sa radio muna dahil po sa ating recharge. No, parang retreat yan for the staff. Ganda yan. Ipanalangin at kami po ay mag-prepare para sa ating pagpapatuloy sa ating radio ministry, at hindi na lang ang radio ministry, pati na rin ang ating digital broadcast. So, ayan, samahan nyo kami sa isang oras ng kwentuhang pampamilya at #Tuesday Parenting pag Tuesday. So, last week, Ate Ed, pinag-usapan na natin yung tungkol sa pagiging proactive sa paggabay sa ating mga anak, sa ating mga kabataan. Ngayon naman, tungkol more on as parents, as guardians, how do we protect the boundaries so that we can continue to be a blessing? Sabi nga, we cannot pour on empty cups. Kasi diba, ang challenge is we say yes to many things, tapos pagdating sa ating pamilya, parang nauubos na tayo. So, mahalaga na magkakaroon ng mga boundaries. Ano ba yung mga things na kailangan? Ito lang yung natin. We will say yes to these things so that we can continue to be a blessing to the family. Kasi di ba minsan parang nandun na tayo, ang dami nating sineserve na mga tao. Kasi gusto natin, especially kung mga mommies na nagwo-work, tapos yung iba nasa ministry pa, tapos syempre wife din siya, mother din siya. So ang daming role na ginagampanan. At nakakapagod din yon, syempre. So, paano natin i-create yung healthy? Siguro dagdagan natin yan, Kuya. Yung title natin, Healthy Boundaries That Bless. Kailangan healthy siya kasi baka naman sobra yung mga
restrictions natin, hindi na tayo nagiging blessing din sa ibang tao. So, healthy boundaries that bless. So, mag-share po kayo ng inyong mga thoughts, ng inyong mga ideas, or sa inyong mga katanungan. I-share nyo po yan sa atin dito sa 1116 DXAS. Pwede po kayo mag-share sa ating FB page, live na live tayo, or sa ating text line 0916-296-6625. So, simulan na natin, Ate Edna. Unang puntos natin. Boundaries are not walls. They are gates. Anong ibig sabihin yan, Ate Ed? Kadalasan kasi 'di ba pagka may mga limitations tayong sineset, no, yung mga boundaries natin, yung kumbaga yung pag-iingat mo sa kung ano yung dapat at hindi, prioritizing, 'di ba? Kasi minsan ang boundaries parang tinitignan natin siya na as parang bawal or para siyang pumipigil or humahadlang, walls, no, yung nagiging tingin natin or pader na hahadlang doon sa mga naising gawin natin sa ating sarili or even sa mga nais ipagawa sa atin ng ibang tao. Kasi meron yung ganun, di ba? For example, for working ka, kung working ka, syempre may mga responsibilities ka outside your home. So pero ito, nakikita natin dito na ano nga ba yung tingin natin sa mga boundaries or limitations na kailangan nating iset sa atin pong mga sarili, no? Hindi naman ito yung totally paglayo mo sa mga sitwasyon, sa mga tao, or sa mga responsibilities, kundi sineset mo lang siya para maging balance yung buhay. Di ba po? Kasi kagaya nung susugan ko lang yung sinabi mo kanina, Dang, na pagdating sa pamilya, parang upos na tayo. Parang tira-tira na lang yung time na ibinibigay natin sa atin pong pamilya. Dahil sa kaabalahan natin sa trabaho, kung may ministry ka pa, kung may mga iba ka pang responsibility, sabi mo nga, pagka full-time na nanay ka sa bahay, no, full-time housewife, full-time nanay ka, alam niyo po ba na mas marami yung responsibilities mo kaysa sa pumapasok ka ng 8 to 5? Kasi naging working din ako for almost 3 decades, 3 dekada halos na ako po yung nagtatrabaho. Kahit na yung maliliit pa yung mga anak ko kasi nag-resign ako, first birthday ni Solomon. So, imagine niyo yung ko na, 43 years old na ako noon. So, imagine niyo po yan na nagtatrabaho ka after ng graduation mo. So, yung yung ganong klase ng no. Tapos, nung na-realize ko, nung wala na ako sa corporate world, napansin ko yung 8 to 5 mo, may break ka. Minsan may snacks pa yan, or yung lunch mo, or yung di ba? May mga ganon. Kasi kailangan din yun to recharge yourself physically, at hindi lang physically, pati yung mental mo, kasi nagtatrabaho kayo, nag-iisip ka. Pero nung naging housewife na ako, at full-time housewife, no, at saka full-time na nanay, alam niyo po ba, noong ko na-realize, mas nakakapagod pala sa bahay. Hindi ka lang naman, Non-stop yung may kumbaga na-gauge ko yung Dang, yung at saka hindi naman comparison, parang mas na-realize ko na, hindi pala natin basta-basta pwedeng tignan na yung full-time nanay, nung nagtatrabaho ka, mas pagod ka kaysa sa kanya. Hindi pala. Kasi for example, ako nung nagtatrabaho, pagdating ko bago ako umalis, 2:00, 3:00, gising na ako para ma-prepare ko lahat ng pagkain ng mga anak ko. And then pag uwi ko sa gabi, mga 10 ng gabi, depende pa yan sa kung kailangang may iraras na trabaho, no? Alam niyo po ba, na pagdating ko sa bahay, hindi ako tumitigil pa sa pagtatrabaho. No? Kasi kailangan, dahil may mga anak ka so lahat yon. Kasi yung yaya nila before, talagang pagdating namin, umuwi rin siya para maramdaman namin yung responsibility na bilang magulang kami yung mag-aalaga at mag-aaruga sa mga anak namin bago pumasok sa trabaho at pag-uwi sa bahay after ng trabaho. So dito makikita natin, ano ba yung nagko-control sa atin para hindi natin mabigyan, or minsan hindi natin nabibigyan pansin na dapat may boundaries tayo, na hindi masama na magsabi o sumagot ng no sa mga favors na hinihingi sa atin ng sitwasyon. Hindi lang ng sitwasyon, kundi ng mga tao. Kasi minsan, nagiging people pleaser tayo, di ba, Dang? Kasi ayaw nating sumama yung loob ng atin pong mga kausap, ng mga nagre-request sa atin ng pabor, no? So, sige tayo ng sige. So, dito naman, makikita natin dito na dapat hindi tayo nakokontrol ng mga sitwasyon at saka ng mga bagay sa ating pong paligid. No po? So, yun yung po yung ating
nakita no na sitwasyon dito po sa atin pong mga bagay na kailangan pong ilagay din natin yung ating sarili na ay dapat marunong din akong magsabi ng no. Dapat may mga tinatanggihan din ako. Kasi minsan, 'di ba, dahil napunong-puno na yung schedule mo outside the house, kahit na nagtatrabaho ka o sa ministry, ang napapabayaan mo yung pinaka-importanting parte ng buhay mo, yung pamilya natin, no? 'Di ba? Yes. Parang yun nga yung sinabi ko kanina, madalas tira-tira na lang. Alam mo ba, Mm. may isang situation ako. Sabi nung mga anak ko, Mama, aalis ka. Everyday yun. Yung bago sila pumasok, minsan kahit walang pasok sila, Mama, aalis ka. Tapos parang dumating sa point na pagka naligo ako ng maaga, sasabihin nila, Ma, saan ka pupunta? Tapos sabi ko, naiinitan ako, hindi ba pwedeng maligo ako ng maaga? Hindi kasi ano to personal Mm. experience kaya parang sabi ko, bakit mo natanong? Sabi niya, kasi alam namin pagka nag-prepare Naligo ka, ka, may aalis ka. pupuntahan ka na. Oo. So parang yun na yung nakaano sa mind nila, parang sabi ko, ay, parang may ano na. Tapos naging madalas, ang tanong nila sa akin, ng umaga pa lang na, Mama, aalis ka ba? Mama, may pupuntahan ka? Tapos parang ano yun, naging parang routine nila, naging habit na everyday na sa umaga pa lang nagtatanong na sila. Alam mo, doon ko na-realize, marami pala akong nagiging utang na oras sa mga anak ko at napupunta sa iba na. Mm. No? Ibig ko sabihin, yung gawain mo na hindi naman masama o hindi mali, hindi siya nagiging magandang, tama ba yung term na yun? Hindi siya nagiging, hindi siya parang nagiging blessing doon sa mga anak ko. Kasi siguro mas naghahanap sila ng time kasi mga bata pa sila. No? Yung nakita ko na, bakit sila nagtatanong ng gano'n? Alam mo, Dang, nakakatuwa ang Panginoon kasi pinaparealize sa akin, ano yung dapat kong iayos na priority. Diba po? Kasi yung for example, ang pinakauna nating for example, kung tayo yung mga manggagawa, no, ang pinakaunang disciple natin ay yung mga tao na nasa mesa natin, no? Ibig sabihin nun, yung mga anak mo, yung pamilya mo. So dapat nababalansin natin na baka mamaya ibang priority mo na. Hindi mo na prioritize yung pamilya mo. Kumbaga sabi nga, dadatnan mo na lang sila patunog na at magsasabi na lang ng good night mama. I love you mama. No? Tapos wala ka ng encounter sa kanila. Kinumusta mo na lang sila o kumusta nag-aral ka na. Sa kanila. Alam mo doon ko na-realize Dan na dapat nasiset ko yung boundaries ko and at the same time nasiset ko yung priorities ko at saka yung mga limitations ko sa aking oras para mas makita ng mga anak ko, priority ko sila. No? So talagang alam mo doon ko na sabi ko, Panginoon, saan na nga ba na na kailangan kong balansehin yung time. Kasi doon sa mga anak ko, ang sa kanila, ang time is yung language nila ng pagmamahal. Umakita nila na yung time na yun, pagmamahal para sa kanila, no? Time, yung love sa kanila is time. No? Yung love, yung yung kapantay nun or yung equal nun ay yung time, no? So, alam mo, natuto na ako na minsan may mga invitations, natuto na ako na next time na lang po. Kasi mas kailangan kong tutukan hindi ko na minsan pinapaliwanag kung pero sinasabi ko, next time na lang po. Or kung may mga situation talaga na, kahit na may nakaschedule na akong gawain, alam mo lang ang sinasabi ko, pwedeng i-reschedule na lang po natin kasi hindi ako pwedeng umalis. Tapos dumarating din, di ba, napansin natin Dang, pagka sobrang na tayo, na nawawala nato sa priority, even yung body natin, nagsasuffer. Yes. Diba? Naranasan mo na rin ba yan? Sa kabila ng kaabalahan mo, yung ganun, ang dami mong ginagawa, ang dami mong iniisip, ang dami mong pinagdidesisyonan, ang dami mong kailangang i-prioritize, no? Alam mo, bibigyan ka na lang ng Panginoon ng na sitwasyon na, pwede bang tumahimik ka muna, tapos pwede bang mag-hold ka muna, no? And pause, at marirealize mo, inuugnay ka ulit ng Panginoon doon sa kanyang naisin na mangyari sa iyo na baka nasusobrahan ka na sa kakayes, no? At ito po ay nangyayari sa lahat, wala pong exemption dito kasi minsan iniisip natin, si ano lang yan, si Dang lang yan, si Edna lang yan, hindi po. Lahat po tayo, hindi natin namamalayan, wala pala tayong sinet na boundaries. Kaya lahat pumapasok, lahat inuuuhan natin, lahat
binibigyan natin ng pansin, no, ng priority. Minsan kahit na yung mga maliliit na bagay at hindi masyadong importante, yung mga minors nagiging majors na natin dahil hindi natin nasiset yung boundaries kung ano po yung naisin natin at yung kung ano talaga yung mahalaga, ano, doon sa mga bagay na atin pong kailangan gawin. So nauubos rin tayo, no? Kaya dapat nababalanse tayo dito pagdating sa atin pong mga boundaries and limitations. At hindi po yun masama. Yan po ay healthy para sa ating katawan, sa ating kaisipan, sa ating pong puso, no? Yun po yung akin pong maisi-share tungkol po diyan sa ating pong boundaries, no? Tungkol sa boundaries. Yung boundaries dito ay yung priority nga, no, na sinasabi mo, Ate Edna, na kung priority yung time with kids or time with your husband, no? Yun yung mga quality time na dapat meron. Tapos biglang merong, halimbawa, may invitation o kaya kung nag-work, sinabi ng boss, mag-overtime tayo dito. O, di ba? So, minsan, naintindihan natin yun. May mga pagkakataon na talagang kailangan kasi may deadline and all. Pero kung palagi na lang ganon, na mas napaprioritize yung work over the family at may mga na-miss out na mga important things for the family, doon na nagkakaroon ng problema. So, ito narinig ko din to sa kay Andy Stanley, no? Sabi niya na may season sa buhay nila na we say no to these things for now. Kasi nga halimbawa, maliliit pa yung mga bata. So, yung priority nila was to really take good care of them. Tapos eventually, nung medyo lumaki na, mas meron ng free time or mas meron ng, kumbaga, iba na yung dynamics ng family. So, doon na sila nakaka-yes on other things. Diba? So, ganun din po yung gusto nating i-share ngayong umaga. Na kapag pinractice natin yung saying no, diba? Hindi naman ibig sabihin nun kasi minsan natatakot tayo na baka ma-offend o kaya baka hindi na tayo invite sa susunod kasi nag-no tayo, di ba? Halimbawa may mga party o kaya may mga gatherings. Tapos hindi yun yung priority mo during that time. Baka hindi na tayo invite sa susunod. So, may mga reason naman po, ano? Pero ang aming encouragement sa atin is that if we will say yes to everything, tapos nababurnout tayo, nahihirapan na tayo na mag-minister well within the family. Diba? So, kaya napakahalaga na mag-set ng boundaries. Sabi nga, it's a gate. So, kung ito yung paraan mo para i-filter, ano ba yung papapasukin natin sa ating buhay. Diba? So, kung hindi yan yung values natin, kung hindi yan yung mahalaga sa atin, sa situation natin ngayon, so, sorry po. Sabi mo nga, hindi kailangan i-explain why. Pero, sometimes, we can. Pero, depende na po yun. Example din, pagdating din sa finances, diba? Sa finances din, yung halimbawa, merong uutang. Ayan, hihiram ng pera. Kapag wala tayong boundaries, kapag wala tayong na-set na, okay, hanggang dito lang yung kaya nating ipautang. Ako kasi personally, ito yung natutunan ko din na meron akong certain amount of money na pag halimbawa may nag-utang sa akin, kaya ko yun i-release. Whether bayaran niya or hindi, okay na yon. Hindi ako masasaktan sa kanya, hindi ko yun, pag makikita ko siya, hindi ko iisipin na ito may utang pa to sa akin, hindi nagbabayad to. O di ba parang, I can give it away. Pero syempre, dahil hindi na siya nagbayad, hindi na siya makakaulit. And that works well kasi hindi na sila bumalik. Kasi nga, hindi na sila nakabayad. Pero, pero hindi ko din yun iti-take against them. Baka talagang kailangan nila yon. Pero yun na nga yung amount of money that I can release and let go. Natutunan ko yan kay Chinkitan. So, hindi ako nagpapahiram beyond that.
Okay? So, if parang bigay na din yon. Ngayon, kung nagbayad, praise the Lord, tatanggapin ko pa din kasi utang is utang. Di ba? Oo, kasi. So, eventually, kung Tama. halimbawang babalik siya at mangutang siya ulit, meron na siyang good credit standing. Pero hindi na yung tumataas. Doon lang yun. Hindi yung tumataas kasi sa mga ibang pwedeng tumaas yung utang mo. Pero ito, yun lang yun. Okay? Kasi, syempre, yun lang din yung kaya ko talagang i-release para hindi ako nagkakasala at hindi ako masasaktan. Okay? At saka, pero hindi rin lahat ng lumalapit at nangungutang ay naipapautang natin kasi pinagpe-pray din yun. Okay? So, ayan, yan yung mga boundaries na hindi tayo mafe-feel guilty pagka merong lumapit sa atin tapos hindi natin napagbigyan or hindi natin naibigay yung tulong, yung anything that they're asking from Favor. us. Hindi ba? Oo. Yun. So, yan po yung number 1 natin. Boundaries are not walls, they are gates. So, ang gates, ang ating Gate. practical is that practice no. Huwag tayong mahiya to say no kasi kailangan natin i-balanse, i-prioritize kung ano yung dapat Yes, i-prioritize. priorities, the key. Oo. Kasi 'di ba Ate Edna, yun din yung naipapasa natin sa ating mga anak. Hindi ba? Na hindi lang din sila yes ma'am, yes sir na mga anak. They think critically that this activity or ito bang bagay na to ay mabuti para sa akin. Papayagan ba ako ng nanay ko na within them pa lang, no, especially kung teens na sila, alam na nila to say no kasi alam nila hindi yun tama, hindi yun mabuti, at hindi, alam na nila na hindi sila papayagan ng magulang nila kasi nga it's something na hindi mabuti. So they're setting their own healthy boundaries based sa salita ng Panginoon, based sa principles na itinuturo natin Values, sa no? kanila. Yung values nila. Yes. So, number 2, as parents, ito napakaganda nito, creating a sacred space at home. Ito yung, especially, no, pagka sobrang puno yung schedule natin, kaya nga napakahalaga yun, point number 1 eh. Oh. Pagka punong-puno yung schedule natin, tapos hindi na tayo nakakapag-me time, di ba? Yun yung time to really reflect, to evaluate, ano ba, kamusta na yung aking spiritual walk, kamusta na yung aking physical, mental health, hindi ba? So, napakahalaga na ini-evaluate natin siya. Tapos, ito pa, yung digital free, no, na walang cellphone muna, wala munang internet. It's a time to really sit down, reflect, and think of the things that are happening. This is very hard, okay? Especially ngayon na talagang parang feeling natin we're always online, di ba? So, napakahalagang na pinag-iisipan natin siya. At papaano natin siya gagawin? Ikaw Ate Ed, paano mo yan ginagawa? Paano mo yan ginagawa yung Implement. sacred space and time? Ako siguro, no, bilang nanay, mahirap siyang kung lalo na, for example, di ba, nag-aaral ako, tapos may ministry, tapos nanay ka, tapos kumbaga lahat ng titingnan natin bilang nanay, yung lahat ng chores sa bahay, no, lalo na kung wala ka namang help, no, sa bahay. So talagang lahat yun, at talagang mararamdaman mo yung kailangan mo na may sarili kang oras para sa sarili mo, no? For example, ako, pag halimbawa naghatid ako sa eskwelahan, alam mo ba Dang, na imbis na sumakay ako, naglalakad ako. Kasi doon ako nakakapagmuni-muni. Liban pa sa naiihersisyo yung katawan ko, no? Napagpapawisan ka. Alam mo, napakagandang niya. Yung time na nagre-reflect ka, tapos pwede ka pang kumanta. Syempre ikaw lang nakakarinig dapat, no? Kasi yun yun din yung yung isang time na pwede kang mag-worship sa God na nasa labas ka ng bahay. No, na hindi ka rin lang naman pwedeng mag-worship o mag-pray, no, ng personally na nasa loob ka lang lagi ng bahay. Kasi ang ganda rin ang ganda rin yung practice na yung yung nag-walk ka and at the same time nagre-reflect ka, self-evaluation, no? Tapos nakakalanghap ka pa ng sariwang hangin, naiinitan ka. Kailangan kasi yun ang atin pong katawan, no? Hindi lang physically, pati dun sa pag-nurture natin ng atin pong yung kaisipan natin. Kasi di ba minsan napapansin natin, pagka nandiyan ka lang sa
loob ng bahay, parang ang lahat lang ng nakikita mo gawaing bahay, 'di ba? Lahat lang nakikita mo gawaing bahay. So, dito makikita natin na even yung mga simpleng mga bagay na pag walking, no? Walking, tapos yung nagre-relax ka lang, nagbabasa ka, no? Yun yung mga sagradong time mo, no? Or yung space mo sa sarili mo para magkaroon ka ng sarili mong oras para dun sa reflection, self-reflection, ano ba yung mga bagay na binibigay sa na vision ng God, no? Sa oras na yun nakakapagsulat ka, liban pa sa nagbabasa ka, nakakapagsulat ka, and at the same time nakikinig ka ng mga makalangit, no, na mga kanta. So napakalaking tulong niyan sa atin para ma-nourish natin yung atin pong mga spirits, no, yung atin pong mga spirito, yung atin pong pangangatawan, yung atin pong kaisipan, yung atin pong mga puso. Napansin po ba natin na kapag tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatrabaho, sa mga iba't ibang klase ng gawain, no, sa atin pong mga responsibility, napapansin po ba natin na parang hindi na tayo kumakalma? No? Mabilis mag-init ang ulo, mabilis na magalit, no? So, bigyan ho natin ng space yung ating mga sarili na yung ating pong ginagalawan, hindi lang halimbawa, for example, no, tayo ganito, may trabaho tayong ganito, no? Nag-broadcast ka, lalo na ikaw dang marami kang oras sa pag-broadcast, no? Halimbawa, ako naman, marami akong ginagawa sa bahay, or for example, sa ministry naman, ano? Pero ikaw ba bilang isang nanay o isang tatay, nagagawa mo pa ba yon? Na yung parang pagdating mo sa bahay, for example, kung manager ka o kung ano yung trabaho mo sa labas, no, kung ano man yung profession mo, pagdating mo ba sa bahay, yun pa rin ba ang ginagawa mo? Or tatay at nanay ka na pagdating sa bahay? Kasi napaka-importante yung sinabi mo kanina dang, no, na tayo po ay may mga responsibility sa atin pong mga anak. Kung may mga anak po tayo na ibinigay at ipinahiram sa atin ng ating Panginoon. Ano po? So, di ba doon po tayo marirealize natin, dapat pala na ma-manage ko ng mabuti yung time ko. Dapat pala na isiset ko yung mga priorities ko. Dapat pala na tatanggal ko yung kung ano yung bigat na naranasan ko sa pagtatrabaho sa labas ng bahay. Kasi doon makikita natin, mas nagiging nagiging productive, mas nagiging purposeful, no, yung atin pong mga buhay, nagagampanan natin siya ng tama ayon dun sa purpose na ibinigay sa atin po ng atin pong Panginoon. Kasi minsan, titingnan natin na parang maligalig ka na. Yung emosyon mo maligalig na, no, yung marami ka nang naiisip na hindi ka na nakapag-focus doon sa kung ano talaga yung responsibility mo. Kaya napaka-importante na mayroon ho tayong parang pag-pause, no, pag-rest. Kahit na 30 minutes lang yan, na nagbabasa ka lang, nanunood ka, for example, ng mga preachings, no, or mga motivational speakers. Kasi nakakatulong yun sa atin. Hindi lang po tayo nagli-learn, kundi tayo po mismo, ganun pala dapat. Dapat pala na ma-manage ko yung time ko. Dapat pala na nababalanse ko yung buhay ko kasi ang daming mga trabaho sa aking mga kamay. So, di ba kung minsan titingnan nga natin, bakit ang Panginoon nag-rest siya? No? Nag-rest siya. Ginawa niyang example yung kanyang sarili ng ating Panginoon para matutunan din natin, mga anak niya, na importante po ang mag-rest. Kasi minsan, di ba, pagka wala na tayong reflection, wala na tayong, yung parang sige ka lang ng sige, pag wala ka ng evaluation sa sarili mo, minsan tingin mo na sa sarili mo, ikaw na yung pinakamahusay, ikaw na yung pinakamagaling, ikaw na yung super ganito-ganito, no? Kasi, parang ikaw na lang laging presente, no? Di ba napansin mo ba yun? Kahit sa aspeto ng sitwasyon ng buhay natin, minsan napapansin natin, ba't parang ako na lang yung di ba? So, itong mga ganitong mga pagkakataon, yung sacred space, no, sa ating mga bahay, ito yung mga pagkakataon na pag nilay-nilayan natin, Panginoon, ano po talagang pinapagawa mo sa akin sa mga oras na ito at sa sitwasyong ito ng aking buhay?
Kasi hindi po tayo pare-parehas ng sitwasyon. So tatanungin natin sa Panginoon, ano po ba, baka mamaya hindi mo na pinapagawa sa akin ito, pero ginagawa ko pa rin. Kaya napaka-importante po ng atin pong mga espasyo na binibigay sa ating mga sarili. Yung sabi nga, me time, no? Yan yung term natin ngayon, me time. So ako ganun ang ang akin pong ginagawa. Pag lalo na mag-isa na lang ako, yung early morning na wala na yung mag-aama, yung dalawang anak namin, tsaka si Arnold, no? Alam mo, doon ko mas na yung habang kumakain ako, nagbabasa ako, or nakikinig ako ng mga music, at nakakapakinig ako ng mga inspirational. Kasi kailangan din natin yun yung mga inspirational talk, no? Kasi magkakaroon tayo ng knowledge, ng understanding pa sa mga bagay na pinagdadaanan natin, no? Pero doon tayo makikinig sa mga tama talaga na mga turo, no? At mga lessons patungkol sa mga nais natin pong idagdag sa atin pong mga kaalaman upang mas ma-inspire tayo at gumawa ng kung ano yung mas makakabuti sa pangkalahatan. Hindi lang sa sarili, hindi lang sa pamilya, kundi sa pangkalahatan. Kasi nga, kaya dapat nga balance So, dapat wag ho tayong manghinawa or wag ho tayong magsisi na may binibigay tayong oras sa ating mga sarili. Di ba? Kasi importante, halimbawa ikaw, Dang, ano ba rin yung mga simpleng mga ginagawa mo sa ganung parte? Opo, napakahalaga nun kasi yung rest, no, yung pahinga ay nagbibigay sa atin ng recharge. So, kaya nga meron kaming recharge Di ba na pagka yung phone natin, hopefully pagka nag-recharge po kayo, hindi nyo ginagamit yung phone nyo. Kasi delikado po yun. Di ba? Kung yung phone nga, pagka nag-charge siya, dapat hindi ginagamit. So, nire-rest mo siya. Parang yung full capacity niya, pinapahinga para makapag full charge siya, para umabot ulit ng 100%. So, yung rest din natin is for us to recharge, to reflect, to be filled ng wisdom ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga nun saan natin kinukuha yung nourishment natin. Diba? So, garbage in, garbage out. So, kung ang pinapasok natin ay mga bagay na magpapatalino sa atin, bagay na magde-develop ng character natin, bagay na magpapalusog sa atin, physically ba yan, paglalakad, yung healthy routine natin. So, napakahalaga nun. Sabay-sabay yun at sama-sama na nourish, na dinidevelop natin at finifeed natin kapag tayo ay nagpapahinga. So, napakahalaga nung pahinga, napakahalaga nung priority. Priorities, yun yung number 1 natin. Paano yung pag-choose natin ng saan tayo magsisay yes. Tapos ngayon naman, ito, saying yes naman to rest so that we can recharge. Alright? 10:03 in the morning o 10:04. So, mag-break tayo sandali sa ating pagbabalik. Tutuloy natin yung ating pag-uusap tungkol sa healthy boundaries that bless. So, it blesses us, it blesses our family, and even yung mga tao sa paligid natin. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag
Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ito ang Family Matters. Ako po si Dang Estrada. Edna Marcelo po. Ang DXAS po. DXAS Sige ate Ed. ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station at dahil po sa katapatan ng ating pong Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng magandang balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan lang po ang QR code ng ating GCash sa bank account para sa inyong pong donation. Please send us a message para po ma-acknowledge po namin ang inyong pong donation at ang inyong pong mga pagbibigay. At maraming salamat po sa inyong pong patuloy na partnership. God bless you po. Ngayon nga pinag-uusapan natin yung healthy boundaries that bless. It bless our family. Sa atin, unang-una, no, Ate Ed, kasi tayo yung binibless ng Panginoon. And tayo yung daluyan para maging blessing din tayo sa ating mga pamilya. Diba? So kung may asawa po kayo, blessing kayo sa inyong asawa. Kung may mga anak, blessing sa mga anak. At para sa mga single na wala pang sariling mga pamilya, blessing sa mga magulang natin.
blessing sa ating co-workers, especially kung nagtatrabaho tayo, at yung mga anak natin, nagiging blessing din sila sa kanilang mga classmates, sa kanilang mga nakakilala tayo, blessing sa church, blessing din yung mga anak natin sa atin. Talagang connected siya, no? Na pagka meron tayong priorities, pag meron tayong tamang values, pagka na-establish natin tong mga healthy boundaries na to, ay nagkakaroon tayo ng peace sa ating bahay, sa ating mga tahanan. At natutuwa ako dun sa description na yung boundary, hindi siya to restrict us or to limit us. It is to protect us. No? Para merong peace, merong healthy na relationship, diba, sa ating mga pamilya, pagka tama yung nasa-set natin na boundary sa family natin. And that leads us to point number 3, na nawawala yung guilt doon sa limit. Kanina na-mention ko na yun na baka kasi hindi na nila tayo invite, o kaya baka magalit sila sa atin, hindi natin pinahiram ng pera, o kaya hindi natin natulungan, di ba? So yun yung mga guilt na pwede nating ma-overcome kasi nga hindi yon yung sinet ng Panginoon para sa atin, na kasama kasi yun sa self-care natin, kasama din yun sa mga pagseset natin ng priorities. And kung hindi man natin sila natulungan, alam natin na si God yung magpo-provide ng tutulong sa kanila. Okay? Maybe na itong season na to, hindi ikaw yung person na gagamitin ni God to help them. So, normal naman yung feeling na yon, pero nawawala nga yun kapag sinusurrender natin sa Panginoon. Lord, these are the things in my plate today. Ito yung aking schedule. Ito yung mga things na goals for this year. Lord, ito yung mga offers. Ito yung mga bagay na kasi may offers na magaganda din talaga. Hindi ba? May mga Tempting, opportunities na magaganda. Okay. Kahapon lang, diba, tunuwagan ako ng aking manager sa Pro. Tapos, bawal pala yung sa aking as a financial advising. Okay, meron siyang kinuwento na blessing na pwede niya akong isama, pero dahil tatama siya sa bakasyon ko sa Manila, sa birthday ni Mama, yun, next week, no, tatama siya. Ang ganda talaga ng offer. Pero, I have to say no. Okay? Dalawang bagay. Kasi nga, birthday ng nanay ko, that's the time that I will spend time with them, sa birthday din ng brother ko. Tapos yung pangalawa, I feel like it's not yet for me. Okay? Merong other na advisors na could really enjoy that blessing kasi they deserve it. Ako, I still need to work on things, di ba? Madami pang skills na kailangan i-develop. So, I was happy and hindi, kumbaga walang guilt din on my end. Tapos, alam ko din na I really appreciated, sabi ko nga dun kay UM, na salamat kasi ako yung naisip niya una. Ako yung unang tinawagan to offer that travel ngayon actually international, di ba? Sa Malaysia. Wow. Pero sabi ko, it's not yet for me. So, meron din naman siyang niisip pa din na iba na pwedeng isama niya. So, sa akin, hindi siya, kumbaga, siguro kung next month, sabi ko nga kung next month yun, okay, kasi wala akong ibang plano pa next month. Pero, nagkataon siya doon sa time na yun. And yun, di ba, yung pagse-say no, yung mga boundaries, priorities, nandun siya, although I feel guilty, sayang naman talaga yan. Pero, sabi ko, hindi pa rin nga. Kumbaga, mayroong peace. Merong na, I will get there. Okay? I will get there. Kumbaga, parang by that time, I will feel so proud of myself also na I worked hard. Na-deserve mo talaga yun. For that. And, di ba? So, kaya yun, parang, di ba may mga blessings and opportunities na if we keep on grabbing and saying yes to everything, tapos hindi naman
timely, hindi pa siya tamang time, 'di ba? So sayang, 'di ba? So yun yung mga bagay na pag shinare din natin sa ating mga anak, marirealize nila, ganun pala yon, ano? Hindi pala palaging yes, Lahat yes. ginagrab. Oo, may hinog, yung kumbaga hinihintay kong mahinog, 'di ba? Yung skills mo, yung kasi puro mga bossings yung mga kasama doon. Parang sobrang namang ano yun for me. Parang baka ma-overwhelm lang din ako. 'Di ba? So, yun, may mararamdaman at makikita natin kung yung gabay ng Panginoon sa mga pinapakita niya sa atin. And I feel honored din kasi may nakikita yung leader ko na I can develop certain skills to be on that level. So, sa atin, no, sa mga listeners natin, kung meron mga bagay na tinuturo pa ang Panginoon sa inyo, mga bagay na nakikita nyo na parang wala mang nangyayari, parang, meron pa ba? Just keep doing and be consistent. And yun na, yung mga tinuturo natin sa inyo na yung boundaries, yung pagka may mga opportunities, ipagpe-pray po talaga natin yan. Di ba? Para walang guilt, walang pagsisisi sa huli na, ay, sayang, bakit hindi ko pinagbutihan in the past? Kasi laging nandun yung pagsisisi sa huli. Na sana na-develop mo na noon pa, ngayon, pero wag namang ding madidismaya kasi kahit na ngayon, yung pagsisimula mo ngayon is a good day to start something new, to learn new things. Araw-araw yan, may opportunity yung Panginoon sa atin. So tuloy-tuloy lang po tayo. Ate Ed. Ang ganda nung sinabi mo, no, na pagka may boundaries tayo na siniset sa ating mga sarili, no, hindi lang sa ating mga sarili yung pagkatuto, kundi sa lalo sa mga anak natin, yung sa pamilya natin, nakikita nila. Kasi yung kanina nga na sinabi mo daw, na ang mga anak, pagka nakita nila sa'yo kung paano ka nagkaroon ng mga pagsiset ng boundaries, no, nakikita rin nila mismo sa sarili nila, nakakapag-decide sila. Kasi may example ako dyan, si Sofia may isang event sila sa school, no. Alam mo ang sinabi niya, Mama, hindi na ako nagsabi, na ikwento niya kasi natapos na. Sabi ko, ba't hindi ka nagsabi? Hindi, para naka-join ka din. Ang sabi niya sa akin, Mama, kasi parang pinuntahan na namin yon, so sayang lang yung money. At saka sabi niya, ayoko mama pumunta. So, doon pa lang sila na mismo yung sinabi mo nga kanina, Dang, no, na talagang sila mismo natututo din na, ay hindi ko na to kailangan sabihin sa mga magulang ko kasi hindi naman ako interesado. Tapos natututo rin sila na magpili at pumili ng mga bagay na kung ano talaga yung gusto nila. Ako personally as nanay, no, natutunan ko na halimbawa kinausap ko sila, for example, may project na ganito, ano, sasama ba kayo? Gusto nyo ba? Interesado ba kayo? Sila mismo nagsasabi, next time na lang. Hindi ko na sila, natutunan ko na, Dang, na hindi ako magpilit. Hindi ko ipilit sa kanila yung mga bagay na gusto ko sana na ma-involve sila. Kasi naisip ko, nga no, sila yun eh. Sila yung may choice sila. Dapat nating nagiging, para mabalanse din nila, oo nga no, parang ikaw mismo sa sarili mo, natututo ka rin na, ay, gano'n na sila yung maturity nila sa pagpili ng mga situation. Tapos ang isa pang napansin ko dito, Dang, no, sabi mo kanina may peace kapag ka may mga boundaries. Alam nyo, yung na-analyze ko rin, Dang, no, dito sa pag-aaral natin dito na, nung inaaral ko siya, parang hindi lang siya peace, no, pati yung order. Para siyang peace and order. Kasi pag may priorities ka, nasiset mo talaga, may boundaries ka, nasiset mo ngayon yung iyong mga tawag dito, yung iyong mga priorities. So nagkakaroon ng order. Di ba po ang ating Panginoon, may order siya. Siya ang Diyos ng order eh. No? Kaya talagang, di ba minsan may mga pagkakataon, maraming story sa Bible, no? Maraming story ang Panginoon sa Bible na yung mga delays nung pagpunta niya, ito muna yung pinprioritize niya, ito muna yung susunod niyang gagawin, hindi niya isiningit yung mga bagay na nire-request sa kanya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga disciples, no? So tayo, imagine niyo yung pagtuturo sa atin ng Panginoon, na kung ang Panginoon mismo ginawa yung mga ganong pagsiset ng boundaries, at ang sinasabi, hindi pa yan time. Di ba even sa nanay niya, hindi pa po time na ipakita ko yung miracle na pwede kong
gawin, no, sa sitwasyong ito. Talagang alam niya yung ano, yung timing, alam niya yung purpose niya, yung tamang panahon, kasi nga may dapat nandoon yung kapayapaan sa sarili natin na mula sa Panginoon, and at the same time yung order. Kailangan ko tugat. Ngayon po, sa opportunity mo dang ang ganda niya eh. Kaya minsan dito natin makikita na yung lahat na nakikita natin na sa tingin natin ay blessing. Ipag-pray po pa rin po natin sa Panginoon. Ano yung guidance niya? Ano yung wisdom niya? Kasi doon natin makikita, hindi pa pala ito ang panahon ng Panginoon. Kasi ang ganda ng yung humility. Nakita ko doon yung yung humility na di-develop sa atin yung character natin. Kasi yung pong mga bossing yun, di ba parang yun, privilege and opportunity for you. Pero hindi eh. Hindi pa ito yung timing ng Diyos. Na mismo ikaw sa sarili mo nakikita mo, hindi ko pa deserve yan, ma'am, no? Sa mga pero 'di ba madalas talagang ginagrab natin yung bawat opportunity. Hindi na natin pinag-iisipan, Panginoon, ito ba talaga yung galing sa iyo? Tama ba yung panahon na ito para tanggapin ko ito? So ganun talagang napaka-importante ng yung self-evaluation, yung mga natin, sineset natin ng mga boundaries and priorities kasi mismong character natin, yung values natin, yung ating perspective, yung mindset natin, yung emotions natin, na-develop siya, nakakatulong siya para mas ma-develop yung maturity ng ating pong paglaka doon sa purpose talaga na pinagagawa at inialay na talaga or inilatag na sa atin ng Panginoon para gawin natin sa ating pong mga buhay. Yan, so napakahalaga po iset natin yung mga healthy boundaries so that we can continue to be a blessing sa ating mga kapwa, sa ating pamilya. Una, blessing sa ating pamilya kasi yun yung unang-una na circle na ibinigay ng Panginoon. And then sa church, sa community, and even sa ating country. Kasi pagka yung smallest unit of society, yung mga pamilya natin strong at merong relationship sa Panginoon, tayo po ay nagiging blessing sa ating kapwa. Ate Ed, nakita mo ba yung message ng ating mga listener dyan? Pwede mo bang basahin dyan sa ating messenger? Tingnan mo. Bago tayo mag-pray, ay basahin natin. Gusto ko lamang po palang, ito po. Sige po. Andito si Ate Zen. Tita Zen, hello. Si Ate Becky Santos is watching. Hello po Ate Becky. At ganoon din po ang iba pang mga nakikinig sa atin, hindi ko makita ibang pangalan. At gusto ko lang pong ibatiin, Dang, yung aking co-parent ng nanay po ng kaklase ni Solomon. Nung nag-practice kami nung last time, sabi niya, Mami Edna, lagi akong nakikinig sa inyo ni Miss Dang. So, nakakatuwa kasi sabi niya, ang dami niyang natututunan bilang nanay. Tapos, sabi ko, naku, maraming salamat. Sana sinasabi niyo sa akin para nababati ko kayo. So yun, binabati ko sila Mami Jane, sila Mami Grace, sila Mami Joanne, si Mami Cha, si Mami Ana, si Mami Myra, yung namin. So, nakakatuwa na si Mami Yvette, si Mami Yvette at saka yung iba pa po na mga nanay na talagang nakikinig po sa atin. Hindi lang po yung mga co-parents natin, kundi yung mga churchmates natin, na nakikinig po dito po sa ating programa. Hello po sa inyong lahat. Bating ko din si Mother Lina ng Jimmy Sati. Sabi niya din sa akin, nagkita kami nung Sunday. Sabi niya, nakikinig ako palagi sa inyo. Alas 5 ng umaga hanggang sign off, nakikinig. So may mga listeners tayo na hindi nagpaparamdam sa text or sa message. Pero nakikinig sila sa atin. Pati si yung Cole family diyan sa may Sinunok. Good morning po si Papang tsaka si Mamang. Ayan. Sabi ni Mama dito, meron time na hindi natin madalaw yung friend na may sakit or matulungan ng financial provisions. Nawawala yung guilt ko kasi I just call them and pray for the sick. Na rinig niya yung prayers and care ko for the sick. So yan, tama. Hindi lahat ng natin financial provision. Pero yung time to call and to just yung makausap tayo, napakahalaga nun at maipag-pray natin sila. So, yun ang mga pwede nating i-extend na mga blessing sa ating kapwa.
Hindi ba? So, ayan, Ganda Ate ng Ed, sinabi ni Tita Zen, no? 10:25 na sinabi ni Tita Zen. ng umaga. Mm-mm. Let's pray. Manalangin tayo. Sige po. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po Sige po. sa inyong paalala sa amin patungkol po sa kapayapaan na regalo mo po sa amin. Tulungan niyo po kami na huwag matakot, huwag magtakda ng hangganan para mapanatiling sariwa ang aming pong mga puso para sa aming pong mga anak. Turuan niyo po kami patuloy na maging maayos na katiwala ng aming pong mga oras at lakas at sa gitna ng maraming pressure sa mundo, ikaw Panginoon ang aming pong pahingahan. Pagpalain niyo po ang bawat magulang na nakikinig ngayon, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob na mag-set ng boundaries na magpapabuti sa kanila pong pamilya. Maraming salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga ng Tuesday. At magkarinigan tayong muli sa susunod na mga araw, Monday to Saturday po, ang Family Matters dito sa DXAS. Pansamantala po kami magpapaalam, pero bago pala yan, salamat Rolando Alfonso at Romel Paulino na ating mga technician. At salamat din Ate Edna sa iyong oras para tayo ay magsahimpapawid dito sa Family Matters. Susunod na ang programang Radyo Singkawan kasama si Uto Mubin. Ako po si Dang Estrada. Edna Marcelo po, God bless. Ang Family Matters ay kasama niyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great day, everyone! Bilang mga mana ng